Bago tayo magsimula, mag-like muna po tayo. Mag-like po tayo para hindi po tayo mabaog. Ikaw talaga. At eto na nga po, simulan na natin ha. At sa paninimula po natin, mamaya po magsha-shoutout ako sa inyo. Marami lang talagang issue ngayon. Eto na po, wala pong kakupas-kupas ang kagalingan ng ating Pangulo. Deskwento sa pamasahe ng mga estudyante. 50% na simula araw na ito. 50% na po ang mga anak nyo, ang mga apo nyo. 50% na po. %50 po. Walang halong duda at walang luga-luga dyan. Okay? 50%. Kung meron po kayong mga estudyante dyan, 30, 15 na lang po. Napakagaling talaga ng Pangulong ito. At dahil nga dyan, natuwa mga estudyante. May pinadala sa atin si Bato de la Rosa. Ayan. Bakit ganito? Kalahati na lang pamasahe namin. Anong klaseng BBM to? Ang galing mo. Anong klaseng BBM to? Ang galing mo. Sabi nung pinadala ni Bato. Ang galing daw. Isa pa. Bakit ganito? Kalahati na lang pamasahe namin. Anong klaseng BBM to? Ang galing mo. Yan po ang sabi ng estudyante galing kay Bato. At ito naman po mga grupo ng estudyante rin. Kaya sa mga katulad namin estudyante, tama po, narinig ninyo, 50% na po discount natin sa LRT at MRT. Okay, tontuwa po ang estudyante sa Nos Chornolos School. Tontuwa po. 50% na po. Napakalupit po ng mga programa ng Pangulo. Talagang abot po. Abot po sa ating mamayan. 20 pesos na bigas. Tuwing Sunday, libre 3. Ngayon naman po sa LRT, MRT, grabe, 50% ang mga estudyante. Putek, oh. Isa pa, padala nito eh. Kaya sa mga katulad namin estudyante, tama po, narinig ninyo, 50% na po discount natin sa LRT at MRT. Kaya sa mga katulad... Tuwan-tuwa ang mga estudyante, ha? Tuwan-tuwa, Bato. Nakupansin mo yan, tuwan-tuwa ang estudyante, oh. It's not the messenger, it's the message, di ba? Diba? It's not the messenger, it's the message. Tanga. Eto pa. Eto naman, mga construction worker, nagsalita na rin, Bato. Ayaw nila taasan sweldo natin ng 200 pesos. Sobrang galing ng mga senador kasi natin, laging nasa Netherlands. Oo nga, baka sa Nowherelands na yan. Puro biyahe, pero pag sahod namin, lutang. Di ba? Ayaw nila. Yan, nagsalita na, ha? Nagsalita na rin. Ayan, ha, Bato, makinig ka. It's not the messenger, it's the message. Makinig ka. Ayaw nila taasan sweldo natin ng 200 pesos. Sobrang galing ng mga senador kasi natin, laging nasa Netherlands. Yan, lagi nasa Netherlands na yung mga senador. Baka sa Nowherelands na yan. Puro Baka sa Nowherelands. biyahe, pero pag sahod namin, lutang. Puro biyahe, pero pag sahod daw, lutang! Yan po ha. Yan po ang dulot ni BBM.
Ayan po 50% discount all train lines, MRT, LRT, and LRT2. Lahat po, 50%. Mabuhay mga estudyante, mag-aral kayong maigi, huwag muna kayong mag-aasawa. Yan po ang ating dating Pangulo. 20 pesos na bigas, 1 plus 3 tuwing linggo, 50% na estudyante, at marami pang iba. Yan po ay atid sa atin ng Pangulo. Binayaran ng utang na magsasaka, pinapalago ang ating agrikultura, gagamit na tayo ng local jeepney natin, ibabalik ni BBM. Napakarami pa po, abangan nyo. Diba? Ganun po kalupit. Diba? Ganun kalupit si BBM para sa atin. Diba? Kaya wag na kayo magpapaniwala sa fake news. Diba? At hinahanap na po ang factory ng fake news. Magbibigay lang tayo kaya muna na tayo kay attorney at Yusek Claire. Andali lang po. Yan. Magandang umaga, Yusek. Yusek, hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po? Come and get me daw, sabi ni Harry Roque, may AIDS na inutil na nagpapatira sa wet packs. Come and get me daw tingnan natin, bakla. Siya makauwi ng pamahalaan dito. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Oh, And he also- wait and see, buha ka ng... Maghintay ka lang, bakla. Ha? Kakalawitin ka dyan, patiwarek. Bakla! So mention about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him, galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na na-decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong ipag sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginawa. Kaya nga napakabobo mo, Ari Roque. Kung si Digong nga walang palag, ikaw pa kaya? Baklang may AIDS na inutil na nagpapatira sa wet packs. Tanga ka eh. Kung si Digong walang magawa, nakikiusap, kinaladkad ni Tore, ikaw pa kaya? Babakla-bakla. Ha? Come and get me? O, tignan mo mangyayari sa'yo. Simula sa puwet mo, doon ka kakalawitin. Salamat, Yusek. Thank you, Mr. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Sarap ng buhay ni Sara, no? Malaysia, Netherlands, Australia. Ang sarap ng buhay. Dahil pera. Dito nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar, at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So 4 na bansa in just less than a month. So kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Wala siyang ginagawa, Yusek. Ano ba yung Yusek? Prangkayo mo na kami. Wala po siyang ginagawa. Wala siyang kwentang vice presidente. Simple as that.
Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga tinidawhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo, para mapalaki pa po, mapagandang ating turismo, at para po rin pasilayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP Sares, mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanyang mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Dun po Wala na, talagang nilalabag niya na yung obligasyon. Walang ginawa. Walang ginawa. Putik na yan, walang ginawa. Walang kwenta ang vice presidente nga eh. Walang kwenta. Walang modo. Walang visa. Yan ang vice presidente nyo. Kaya ngayon mo nga ma-appreciate si Lenny. Tutusin lang ngayon mo ma-appreciate si Lenny. Walang confidential funds pero ang daming natulungan. Diba? Si Lenny practical. Ano mo bakit practical? Lugaw lang kaya niyang ibigay. Diba? Lugaw lang kaya niyang ibigay pero wala siyang ninanakaw. Wala siyang confidential funds. Practical siya, lugaw lang kaya ko kasi yun lang ang kaya ng budget ng OBP. Eh putik ito si Sara, wala nang ginagawa, magnanakaw pa eh. Diba? Oh. Kita mo, ginaya ni Bongo yung lugaw? Kaya maano mo si Lenny. Ma-appreciate mo talaga ngayon. Si Lenny. Nung vice presidente. Putik yung vice presidente ngayon, kala mo. Ang daming pangako, lahat ninakaw. Diba? Dati pinipintasan natin si Lenny. Lenny lugaw, Lenny lugaw. Eh putik, na-realize natin, practical pala ngayon. Practical lang yung ginawa niya kasi nga, yung pagkalugaw na ano niya, yun lang ang abot ng budget ng OBP. Ngayon natin nalaman. Kasi wala na nga siyang ano eh. Wala na siyang ano eh, budget eh. Walang confidential funds. Eto, lahat kinumpleto, ninakaw lahat, confidential funds. At ang malupit pa dito, dalawang agency niya, may confidential, OBP, Education Department, tindi ng mukha. sa naman sa mga OFW natin dun sa Israel at Iran. Medyo may mga dismayado po dun sa statement ng Pangulo na depende dun sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA.
So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na lamang po natin kung ano pong sasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Huwag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Yan, sapul na naman si Eden. Ano ba talaga, Eden? Ang sabi niya kanina, bakit parang wala pang ginagawa yung gobyerno at hindi pa nililikas? Tapos biglang, bakit ayaw lumikas ng ibang kababayan? Ang gulo. Kaya sabi ni Yusik Claire, huwag tayo masyadong negatibo. Alam mo, sa tutusin lang po, maraming dapat talagang lumikas. Kaso may mga kababayan tayo na ayaw talaga umuwi. Parang ano lang yan tuwing may bagyo, pinapalikas. Ayaw iwan yung bahay. Kasi baka walang manat ng bahay. Nasa OFW rin po kasi. Tandaan nyo mga kapatid nating OFW. Yung buhay natin, iisa lang yan. Okay? Yung buhay natin, iisa lang yan. Importante, ligtas kayo. Huwag nyo na isipin yung kung ano na trabaho. Darating niya, bibigay ng Panginoon yan. Kesa yung buhay nyo, isusugal nyo sa delikado na po yan Kaya pag kinuha na kayo ng gobyerno, sumunod na po tayo. Para hindi na po mahirapan yung gobyerno. Diba? Para hindi na mahirapan yung gobyerno. Ngayon, mag-a-adjust na lang tayo sa mga nawalan ng trabaho. Diba? Kausapin natin si Rex Gatchalian na ipasok kayo sa Imbornal. Diba? May 80,000 kayo, tapos magkakaroon din kayo ng magkakaroon kayo ng benepisyo, magiging na kayo, DSWD agent. Wala na magagawa. Yung mga DDS na mga OFW na yan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nasaan yung mga angas dyan? Yung mga angas na OFW. Saan kayo babalik? Dito, mga tanga! Anong mangyayari sa inyo, mga OFW? Kala nyo, binabili nyo na yung bansa, mga DDS na OFW, mga tanga. Saan kayo babalik? Dito! Angas-angas nyo pa. Babalik kayo dito. Kahit anong gawin nyo, kahit dilaan nyo yung betlog ni Digong, babalik kayo dito, mga tanga! 国家主席习近平 Salamat, Ethan. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question, Maricel Halili, TV5. Yung follow-up lang yung tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandoon po ang MARO. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kumpleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May we know, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision? A day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you, Maricel. Next question, Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya atin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang vice presidente, again, choice niya po yun. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa
at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po nasiguro natin kasalanan yan. It's her choice. Maraming salamat, Let. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayanin maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe, pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update. At pag nakapagbigay siya sa akin, patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution, nabigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SIPCOR. So titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla. Thank you, Yusek. Thank you, Annalyn. With no more questions, Yusek, clear. At bago po tayo magtapos, 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 Self-Rated Poverty Survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pagaanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Iyak na naman mga DDS niyan. Lagi na lang natin napapayak mga DDS. Ngayon gusto ko lang biglang linaw to. Ito po ay ang Kongreso ng Bayan. Kung saan makikita nyo po, ito pong Kongreso ng Bayan. Itong mukha nito ni Harry Roque na baklang may AIDS. Itong mukha nitong Ana Malindog na tuta na dumidila sa itlog ng China. Okay? At ito pong Kongreso ng Bayan na to, kasama po si Marlica na kulay green ang puday. Pakangkang. Di ba? Kasama po dito si Marlica na ngayon nakikipag-away sila, na nag-aaway sila dahil doon sa kabit ni Digong na binibembang-bembang ni Digong noon. Ngayon, ito po Kongreso ng Bayan, ang tanging layunin po neto mga inutil na damo na to, ito po ang Kongreso ng Bayan, hindi po nila kinaya. Hindi po kinaya nila Harry Roque na mukhang may AIDS na may nagpapatira sa wetpacks, at itong si Ana Malindog na dinidilaan ng betlog ng China, at itong si Marlica na pakangkang sa tricycle ng Toda ng Cubao. Ngayon, itong mga inutil na to, ang target naman po ngayon ay si Speaker Romualdez. Si Speaker Romualdez po ang target nila ngayon. Kasi hindi sila naging matagumpay sa paninira po sa Pangulong Marcos. Ang mga pulburong video nila ay hindi umubra. Ang mga paninira nila sa Pangulo na mamamatay na, nag-St. Luke's mamamatay na, hindi umubra. Ngayon, si Speaker naman po ang tatargetin nila. Tatargetin nila para maano nila ang Kongreso, mga tamulmul. At alam nyo ba, ito po Kongreso ng Bayan, ay sino ang may pondo? Ha? Sabi ko sa inyo wag nyong yung Sinostroñolus. Nag-research ang aming team. Ayon sa aming kaalaman, Kongreso ng Bayan. Kung pupunta ka po sa Wikipedia, ang nagpopondo po niyan, eto, Wikipedia. Kongreso ng Bayan.
ay ang pambansang tagapagbatas ng Republika ng Bayan ng China? Wikipedia lang ang hahanapin nyo. Ayan ha, ang pambansang tagapagbatas ng Republika ng China. Yan po, dyan nila inantulad yan. Ginagaya nila ang kongreso na sila may kongreso. Funded ng China. Ito ang pinakamalaking katawan parlamentaryo sa buong mundo na binubuo. Ayan po, dyan nila inilantulad yan. Kasi nga kasama niya si Ana Malindog dumidila sa betlog ng China. Lahat po ng post niyan ni Ana Malindog ay maka-China. Gayun na rin si Roque at Marlica. Ayan po nagpapabagsak sa speaker ngayon. Parang infinitus. Eto po siguro ngayong infinitus, nakapokus ngayon. Ang infinitus po, nakapokus na ngayon, hindi na lang kay barbers, kay speaker na. Huwag kami. Kaya itong ginagawa nila nito, ayan, yung mga kongreso ng bayan nila, pakawala ng China yan. Ito naman mga tatanga-tanga natin, ito naman mga tatanga-tanga natin, na mga kababayan, paniwalang paniwala. Mga bobo! Ayan po ay funded ng China para pabagsakin si Speaker Romualdez. At pag bumagsak si Speaker Romualdez, gaya ng ginagawa nila na matagal na hindi nila makaya-kaya, pag bumagsak si speaker, tatargetin nila si BBM. Diba? Gaya lang yan ng infinitus. Inumpisahan kay barbers. Inumpisahan. Ngayon, eto na, Kongreso ng Bayan na. Pababain ang speaker. Bakit pababain si speaker? Kaya mabuti na lang talaga yung pag-check. Diba? Yung pag-check ng loyalty check ni speaker. Kasi po, delikado at masyadong komplikado kapag si speaker ay naalis dyan. Delikado. Nandyan si Arroyo. Nandyan si Ungas. Delikado. Pag naalis si speaker, delikado ang Pangulo. Pag naalis si speaker, delikado ang mga batas. Pag naalis si speaker, delikado na naman tayo sa West Philippine Sea. Kaya kita nyo, yung format pa lang nila, Kongreso ng Bayan, China made yan. China. Diba? Kaya, hindi nyo kami maloloko dito. DDS lang ang kaya nyong lugain. DDS lang ang kaya nyong tangain. Pero dito, Moy, hindi po pwede, Roque. Maganda-handa ka na. Dahil pag nahuli ka, dito kay lalagay sa bilibid. Wasak ang wet packs mo, ayop ka. Punit na punit. Tingnan lang natin, Roque, pag umuwi ka dito. Wasak ang wet packs mo, ayop.
Yan po ha. Yan po. Konting kalama.